Buwisit. Ing-ira talaga ako. Di ko na kaya to. Sandali. Sandali. Saan ba pwede umihi dito? Kung siniswerte nga naman, dito pa talaga natapat. Wala man lang poste ng ilaw. Di bali na, kahit saan na lang. Hindi ko na talaga kaya. Ah, okay na dito. Dito na lang. Tabi-tabi po. Teka, ano to? Parang amoy dugo. Ang lansa. Putek, ang sakit sa ilong. Anong ginagawa mo? Aswang. I mean, sino yan? Napaurong ang ihi ko nang marinig ko yun. Mukhang galing siya sa loob ng makapal na talahiban ng gubat. Umandar ang kilabot sa buong katawan ko at halos manginig ang kamay ko sa pagtatangkang itaas ang zipper kahit hindi pa man ako nakakapagsimula. Huwag kang basta-basta napitiwala sa mga bahante note. Hindi basta-basta ang gubat na to. Pwede ka mapahamok sa ginagawa mo. Sorry po, nakikiihi lang po ako. Teka, multo ka ba? Magpakita ka na sa amin. Shit, baka multo nga. Ayaw pa na pala. Diyan na lang halis na ako. Umalis din habang kaya mo pa. Ilang andar na lang mula rito. May gasoline station. Doon ka na lang maglabas niyan. Sige po. Pasensya na po. Misit siya na. Umurong bigla yung ihi ko. Multo kaya yun? Diyos ko sana hindi naman. Ako all. Huwag naman sana ako sundan. Magandang araw po, Miss Anne. Ako nga po pala si Nix, 27 years old, isang videographer at reporter sa Maynila. Ang mga scoop ko po ay kwento ng inspirasyon, mga documentary tungkol sa mga taong nagbibigay liwanag sa iba. Noong panahong yon, ang assignment ko, gumawa ng docu tungkol sa isang beauty queen sa isang probinsya sa Bicol. Itago na lang po natin siya sa pangalang Luisa. Mula pa lang sa file na ipinasa sa akin, nakita ko na kung gaano siya hinahangaan ng mga tao. Ang sabi pa, halos idol siya ng buong bayan. Pero hindi ko inakalang ang kwento niya. Ang siya mismong magpapabago ng buhay ko. Dahil kinabukasan matapos ang engkwentrong yun, sinalubo agad ako ng isang masamang balita. Migs, hisay. Finally in the flesh. Wow! Lingyo ko dapat yan. Ang tagal na rin namin naghanap ng videographer at may panghala na rin ang kumpanya. Sino mag-aakala na yung simpleng interaction natin online mauuwi sa totoong partnership? Well, siguro dahil nakita talaga ng team ko yung pagiging Mosaic manager. Look at you. Kompleto sa PR, branding, schedule, connections. Parang ikaw pala dapat ang may docu eh. Naku, tigilan mo ko Sa dami ng sabay-sabay na hinahandle ko ngayon, minsan hindi ko na alam kung beauty manager pa o barangay tanod. Ganon talaga kapag maraming umaasa sa'yo. But seriously, impressive ka. Alos pong team ko, curious na kay Luisa. Lalo na nung napanood nila yung teaser clip mo na naka-feature sa local news. Kaya nung sinabi mong may green light na ako sa project, tinuwa ko na kagad. At hindi mo po nakilala si Luisa noon, ha? Paano pa kaya pag nakilala mo na siya? Alam mo, bilang manager niya at kaibigan para sa akin, nasa kanya na lahat. Baka na sobra pa eh. Just be patient with her. Hindi siya mahilig sa spotlight, lalo na pag masyadong personal. Alam mo na, trauma sa past issues, chismis, ganyan, Garrett. Hindi ako nandito para manggulo. Gusto ko lang ipakita kung gaano kahalaga yung ginagawa niya. Hindi lang bilang beauty queen, kundi bilang tao. Kung ganon,
Ikaw ang tamang tao para rito. Tsaka Isay, wala ka na rin namang choice eh. Nandito na ako. Nakaloko ka talaga. Halika na. Ipapakilala na kita. Pero whining ha. Minsan unpredictable yun. May mga araw na sobrang sweet. Tapos may araw na ayaw talaga niya ng kausap. Naiintindihan ko. Alos lahat naman siguro. Dumadaan sa ganyang praise ng buhay. Pero seryoso, okay lang ba talaga to? I mean, alam ba niyang tungkol sa docu? Of course. Hindi naman ako magpapasok ng outsider sa circle niya na walang go signal. So ano? Tara na. Tara. Nasa likod siya ng bahay. May mini garden kasi ako doon. Kapag stir siya, dun siya madalas tumambay. Pero baka nagpa-practice na walk. May pasarela event kasi mamayang gabi sa plaza. Mga 7 p.m. daw simula. Alam mo sa mga makakaya, pwede mo ring isama sa docu yun, di ba? Oo na. Pero, hindi pa tayo makakabala kay Luisa ngayon? Alam ko wag ka mag-alala. Alam niya naman na darating tango yun eh. Luisa, sakto nandito ka na. Ito nga pala si Migs, yung videographer na gagawa ng docu para sa'yo. Hi, Migs. Nice to meet you. Nice to meet you too, Luisa. Advance meeting lang to. Para makapalagayan mo na siya ng loob. Pero sa makalawa pa talaga magsisimula yung trabaho niya. Wala pa rin kasi yung ibang glam team at mas maganda rin kung sa mismo piyesta na natin sisimulan ng lahat. Pero sinabi ko na rin sa kanya na pwede yung isam sa docu yung pasarela mamayang gabi. Okay yan. Kayo nang bahala ka na mas magandang gawin. Anyway, akit mo na ako ha? Kailangan ko na rin maligo at siguro magpahinga saglit ba akong event. Isay, Liz, ikaw na bahala kay Migs. At Migs, thank you sa effort mo. Sure ka ba na siya yun? I mean, inaasahan ko kasi na medyo chariot pa lang iti. Mukha kasi siyang stiff. O parang malalim laging iniisip. Kaya nga sabi ko sa iyo, unpredictable. Pero pag mas nakilala mo pa siya, baka piliin mo na lang na wag na siyang i-picture. Para lang masolo mo ang kabutihan niya. Masolo? Biro lang, loko ka, Isay. Pamaya marinig ka ni Luisa. Palayasin pa ako nun. Tsaka alam mo, sa dami ng beauty queens na feature ko, halos lahat may side character na punong-puno ng kaartehan. Kaya ba hindi ko maisip na makipag-relasyon sa beauty queen eh. Ayoko ng drama, no? Okay, sabi mo eh. Pero tandaan mo, the more you hate, the more you love. Loko, wag mo kung ganyanin, Isay. Magtatrabaho lang ako dito. Hindi ako natatila sa mga pinagsasabi mo. Sabi mo eh. Isay. Oh, Kuya Ben, ano nangyari? Bakit ka tumatakbo? Ay, bukan bakapan sila na naman ang pasarela na naman mamayang gabi. May natagpo ang bangkay. Dun sa malamok na bakantig lote, sa may tabing gubat. Ha? Paano? Kailan? May ubaga na? Yung mag-aayos sana nag-ilaw sa stage. Si Mang Hector. Inuntahan siya ni Barting kanina dahil hindi sumipon. Pero hindi pa daw nakakarating doon. At nakita ko sa makakig lote. At gaya ng tatay, wala ng ulo. Kuya, buti nandito ka na. Anong gagawin natin? Sinong pwedeng pumalit kay Mang Hector? Kahit pa ikan sinabi mamayang gabing pasarela, hindi pa rin yun basta-basta makakahanap ng marunong mag-assemble ng mga ilaw. Huwag mo nang problemahin yun. Wala na ba akong trabaho na ilang araw? Nag-fail ako nag-leave sa call center. Ako na muna gagawa habang wala pang papalit yung Mang Hector. Ganun ba? Salamat, Kuya. Nga pala, Kuya Ben, Kuya Martin, ito nga pala si Migs. Teka, aning sinasabi niyo wala ng ulo? As in, nawawala? At sinabi mo bang hindi ito ang unang beses? Sa kasamang pala, dinding ha. Actually, hindi ko na alam kung ang ilang biktima na si Mang Hector eh. Pero alam mo, huwag na muna natin problemahin yun. Ang mabuti pa, ipakilala na kita na maayos sa mga makakasama mo dito sa trabaho. Si Kuya Martin, kapatid ko yan. At si Kuya Ben naman, siyang may hawak ng mga decorator at logistic dito sa events. Jack of all trades, kumbaga.
Nice to meet you po, Kuya Ben. Kuya Martin. Ako po si Migs, videographer. Gagawa po ako ng docu para kay Luisa. Kuya Ben at ang iho. Kahit senior na ako, palakas pa rin ako. Kayang-kaya po makipagsabayan sa mga trade. Will ko pa yung pagkabinata ako eh. Kaya huwag mo kong patanday na masyado. Napapansin ko nga po, napakatigas pa rin ang katawan niyo at mukhang malakas. Nako, Biggs, pag nakita mong trumabaho si Kuya Ben, baka sabihin mong nagkamali kayo ng edad. Yung tipong sugo ka na sa sakit ng katawan, si Kuya Ben ganado pa rin. Totoo, Biggs. Kaya nga talaga ako din kay Kuya Ben eh. Kaya talaga, makapapaniwala pa ako sa mga pagpupuri niyo. Pero sige, anggap ko. Ay nga talagang lahi namin eh. Walang kubas kahit senior na. Anyway, Kuya Ben, kung kailangan ng schedule yung pasarela, okay lang naman. Ako nilang magsasabi kay Luisa. Sige, Isay, mag-update ako mamaya pag may final word na. At Migs, mag-iingat ka palagi. Lalo na kung mag-iikot ka sa gabi. Huwag kang basta-basta papasok sa guba. Lalo na kung mag-isa ka. Salamat po sa paalala, Kuya Ben. Sige, Migs. Isay. Una na muna ako. Sige, Kuya. Thank you, Lita. Ingat ka. Ito nga pala. Pupuntahan ko na muna si Luisa. Palabas kasi kami ng bayan, mapapasukat silang damit para sa darating na fiesta. Ay, sakto. Dala ko naman yung kotse ko. Samahan ko na kayo. Sigurado ka? Kararating mo rin ko gabi, diba? Pwede ka naman magpahinga muna. Nakatulog naman ako kagad pagdating ko. Tsaka sayang ang chance baka makuha ko ng candid shot sa trick na to. So yeah, I'm good. Tara. Okay. Sandali lang ha. Tatabagin ko rin si Luisa. Baka tapos na siyang marigo. Sakto din dahil dala ng team yung ba namin eh. Ang balak talaga, magkakamitan sana kami. Buti na lang may night in shining. Kotse. Relax lang. Hindi ako driver dito pero sige. Di ko kayo pababayaan. At saka maaga pa. Hindi pa masyado mainit. Tumalikod si Isay at naiwan naman ako sa labas. Pinagmamastan ng paligid. Tahimik at maaraw noon. Pero may kung anong kilabot na nananatili sa hangin. Nang maalala ko ang balita ni Kuya Ben, biglang tumindig ang balahibo ko. Kung minamadas ka naman, para hindi lang documentary itong pinasok ko, baka crime thriller pa. Sasama ka ba sa amin? Kung ayos lang sana sa'yo. Ayos na kung gusto mo talagang sumama. Ayo, no, tara na. Tara. Buong biyahe tahimik sa loob ng kotse. Si Isay abala sa pagtitext. Si Luisa naman tahimik lang, nakatingin sa bintana. Habang ako, sinusubukang isipin ang mga anggulong pwedeng kunan para sa docu. Pero nang lumiko kami sa makipot na daan papuntang bayan, sinalubong kami ng maraming taong nakakumpol sa gilid ng kalsada. May mga pulis na nababantay, may yellow tape, at maraming tao ang nakapalibot sa isang bahagi ng gubat. Ano ba yun? Bakit ang daming tao? Yan yung bahanting lote na sinabi ni Kuya Ben at Kuya Martin. Diyan daw natagpuan si Mang Hector kaninang umaga. Teka, ito yung lugar na hinintuan ko kagabi ha? Kagabi kasi, jingle na ako. Huminto ako dito para umiisa na kaso. Bigla na lang may sumulpot na tao, nakahud. Tapos pinigilan ako. Natakot na ako eh. Akala ko, multo talaga yun. You mean, may nakausap ka din sa gubat tadabi? Baka naman si Mang Hector yun. Baka buhay pa siya ng mga oras na yun. Ewan ko Isay pero hindi siya boses ng lalaki. Lalo hindi boses ng matanda. What do you mean? May natatandaan ka ba? Nakita mo ba siya? Hindi siya nakita. Nakahusi siya, malaki. Alos natatakpan ang buong mukha niya pero yung boses niya,
Hindi ko may kukumpara sa boses ng matanda eh. Actually, parang medyo kaboses mo nga siya, Luisa eh. Kaboses ni Luisa. Noong hirap naman yan, Migs. Minsan nga magkaboses din kami ni Luisa. Malay ko ba? Basta sigurado akong hindi lalaki. At lalo hindi matanda. Teka, sandali, Migs. By checkpoint, panigurado magtatanong ang mga yan kung may napansin ka kadabi. Sasabihin ko ba? Aba, bakit hindi? Mas mabuti siguro kung huwag mo nang sabihin. Ha? Bakit? Dahil ikaw na rin may sabi, hindi mo naman siya nakita, di ba? So hindi mo rin naman matutuwi kung sinong salarin. Wala rin sa isay. Tsaka na ba madali tayo? Teka, sandali. Hindi nung labas sigurado kung salarin na yung nakausap ko kagabi. Pwede namang witness yun, di ba? Malay mo, makatulong pa ako sa mga polis. Ikaw ang bahala. Sinabi ko lang naman sa tingin ko'y magiging abala sa atin. Dahil kapag narinig yan ng mga polis, tatawagin kanila para sa panibagong interview. At kailangan mo i-delay ang document natin bukas. Ikaw rin. Choice mo naman yun eh. Sandali. Ipitigil ko muna ito sa sakyan. Pinapatigil tayo ng polis eh. With more report. Routine checkpoint lang po. May ID po kayo? Yes po, officer. Saglit lang. Eto po. Salamat. Mig Santos. Taga Paynira. Kailan pa palumuwas? Kagabi lang, sir. So, kagabi. Dumamba sa rotan to? Yes, sir. May nakita ba ang narinig dito kagabi? Wala naman. Sigurado ka? Yes, sir. Madilim na nung oras na yun kaya wala na rin ako napansin na kakaiba. Talaga? Opo, sir. Pasensya na po ha. Papunta kasi kami sa bayan. May kailangan kami habulin. Tapos na po ba tayo? Imbes na sa inyo oras ka interrogate ng mga tao, hindi pa mas mabuting alamin muna kung ano talagang deda ng pagkamatay ng mga biktima? Mas makakatulong siguro yon kaysa istorbo ng mga inosente. Bakit hindi doon muna kayo magsimula para hindi kayo lagi nakakaperwisyo? Luisa, ikaw pa na. Sige, lampas na kayo. Pasensya na sa bana. Ginagawa ko ng trabaho. At kahit mabana ka pa, sa tutulan, wala akong pakialam. Hindi naman natantaway tinitinggalay ang titulo mo. Hey, sige na officer, salamat. Mauna lang kami. Aliyo, at parang galit sa iyo, Police Luisa. Presidente yata ng fine club ng mga basyo ni Luisa. Talaga? Pero siguro naman may dahilan kung bakit tingin siya, diba? May dahilan naman talaga. Months ago, may ibang tayo na natagpuan sa likod ng property ko. Simula noon, parang lagi may masama siya iniisip tungkol sa akin. Wait. May natagpuan patay sa likod ng bahay mo? Oo. Pero porket may bangkay sa likod ng bahay ko, ako na ba agad ang salaring? At wala naman talagang ebidensya laban kay Luisa. Actually, nakakulong na yung suspect na itinuro ng mga kapitbahay. Pero si Troy, ayaw pa rin tumigil. Para bang may sariling galit? Para may personal na vendetta? Grabe! Ang bigat pala ng history nyo. Sanay na ako sa mga taong gustong sirain ang imahe ko. Anyway, wag nating sirain ang mood. Mix, ready ka na bang makilalag sa ino namin? Oo naman. Malapit na ba tayo? Oo, ayan na. Pag nakita mo yung Dark Brilla Boutique, gan sa may kanto, nandun na tayo. Gaya ng sinabi niya, huminto ako sa tapat ng isang modernong boutique. Sakto lang ang laki nito pero halatang mamahalin. May klase ang bawat damit na nakadisplay sa mga manikin. Pagkababa pa lang ni Luisa sa kotse, sinalubong agad siya ng ilang mga estudyante at presidente na tila matagal na nahabang. Marami ang nagpa-picture, yumakap at masayang nakipagkwentuhan. Lahat yon hinatulan ni Luisa ng walang alimlangan. Ako naman, nakatayo lang sa gilid. Tahimik na pinagmamasdan siya. Pinakikiramdaman kung alin sa mga ngiti niya ang para sa kamera. At kung alin ang totoo. Pasensya ng mga bebe ha, may nag-iintay kasi kay Luisa. Bukas sa pasarela ha, punta kayo para mas matagal niyo makasama si Luisa.
Pasensya na po ulit. Kailangan na talaga namin pumasok. Halika na, Mix. Sige. Ako na magbubukas ng pinto. Salamat. Yang Rena ng kabiganian, dumating na pala, Luisa Beshi, halika na rito. Hi, Ate Faye. Sorry ko late kami, ha? Minadaan nila na abana sa daan. Walang problema. Ganaran talaga kapag sikat. Ang mahalaga na dito ka na. O halika na, sukat na natin tong gown na ginawa ko para sa'yo. Simple pero napapasilaw sa ganda. Just like you. Sure. Siya nga pala, Ate Faye. Si Migs. Siya yung videographer na sinasabi ko sa'yo. Siya yung gagawa ng docu para kay Luisa. Guwapo doon. Hello, Migs. Sweet God. Ang fresh mo. May pagkakurkay tsaka maka-observan. Yung tibang kapag nag-shoot, pati kaluluwa mo ma-analyze. I love it. Salamat po. Nice to meet you rin, Ate Faye. Aba, dapat lang nice ang meet natin kasi hantaga make sure na magbuhang diwata si Luisa sa docu mo. Imagine mo na lang kung pahit ang gown, cancel ang hysterics. Ayaw natin yon, di ba? O siya, ate, bahala ka na muna kay Migs, ha? Kami ni Luisa, mag-fitting lang saglit. Go, go, go! Feeding the queen na. Dito na muna si Migs sa lounge. Ako nang bahala sa kanya. May kape, crackers at chismis kung gusto mo, iho. Salamat, Ate Faye. Okay na ako dito. Habang papalayo sila, hindi ko maiwasan sundan ang tingin si Luisa. Tahimik siya pero ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Hindi siya yung tipo naghahanap na atensyon, pero imposibleng hindi siya mapansin. Ang mga ngiti niya, parang may sukat, may layunin, parang sinadyang tabingan ang kung anumang totoo sa loob niya. Umupo ako sa lounge at tinanggap ang kape mula kay Ate Faye. Medyo malabnaw pero ayos na rin. Humigop ako. Pilit pinakakalma ang dami ng tanong sa utak ko. At doon niya, munti ko na maibuga ang kape nang biglang bumukas ang pinto ng fitting room. Lumabas si Luisa, naka-fit na gown na kulay ginto. Simpleng disenyo pero sobrang elegante at bagay na bagay sa kanya. Pak! Ganda, Diyos ko, Migs. Kuhanan ng video. Sayang ang eksena. Tingnan mo naman si Luisa. O, pag nakita pa ng mga candidate, baka mahiya na silang lumakad. Ewan ko na lang nga, hindi na makataruan ng danda. Sige. Wait. Sabihin mo muna kung gusto mo tong gown ko. Bakit ako? Ikaw naman kasi Luisa. Bigla-bigla. Hey, nauutal tuloy si Migs. Anyway, ganito kasi si Luisa, Migs. Para sa kanya, mas madaling daw kumilatis ang itsura at apilang lalaki. Lalo ka na, sanay ka sa camera. Alam mo pa anong bagay, kung anong angle ang flattering, at kung alin ang tapat sa lente mo. Gusto ko lang marinig ang totoo, Migs. Well, kung akong tatanungin, simple siya pero may impact. Hindi siya sumisigaw ng atensyon pero imposible hindi mapansin. Katulad mo, smooth. Salamat. Pumalikod na si Luisa at bumalik sa fitting room. Ako naman naiwan lang na tulala. Sa tono ng boses niya, hindi ko mawari kung natuwa siya sa sagot ko o na-weirduhan. Dahil kahit ako, hindi ko rin alam kung saan ko nakuha ang mga salitang yun. Migs, pinatadya kita ng sweets. Masarap yan. Kaso bake ko lang ng cake na yan. Wow, thank you po, Ate Faye. By the way, habang abala pa sila sa fitting room, may tanong ako sa iyo, iyo. Anong masasabi mo kay Luisa? Okay naman po siya. Mukhang sincere naman siya. Masaya sa ginagawa niya ngayon. Alam mo kasi ang batang yan, madalas na misinterpret sa simula. Tahimik, malayong tingin, pero mabait yan, matulungin. Kaya mahal naman siya ng mga tao rito. Nakikita ko naman po, at mukhang mahal na mahal din talaga niya mga tao rito. Alam niyo po, sa field ng trabaho ko, marami na ako nakasalamuhan na beauty queen na magaling lang sa harap ng kamera. Pero si Luisa,
Kanina pa lang, kita ko kung paano niya in-entertain yung mga tao sa labas. Hindi pilit, hindi scripted. Buhang tao sa puso talaga yung ginagawa niya. Tama ka. Pero siguro, kaya minsan parang malamig siya, ay dahil may mabigat pa rin pinagdadaanan. Lalo na nang pumanaw ang lolo niya. Siya pa naman ang nagpalaki kay Luisa. Halos buong buhay niya, umiikot sa taon yon. Aha, kaya pala. Totoo iyon. Laking lola si Luisa. Lahat ng alam niya sa buhay, tapang, ugali, galing sa lolo niya. Kaya naman wala yun. Parang nawalan din siya ng ilaw. Masakit din naman po kasi talaga pag nawawalan ng mahal sa buhay. Hindi lang yon, iha. Ang lola ni Luisa, isa siya sa mga biktimang natagpo ang walang mulong. Ewan ko kung naririnig mo na mga bari-barita tungkol sa nangyayari dito sa bayan namin. Pero sa palagay ko, yun na hindi pa rin kayang tanggapin ni Luisa hanggang ngayon. Oh, isa sa mga biktima ang lolo ni Luisa. Oo, at mabuti na lang, nandyan si Isay. Kung wala siya, baka hindi kinaya ni Luisa lahat ng pinagdaanan niya. Migs, ayos bang sukat ni Luisa sa mga gown? Pinapili na namin kung alin ang isusuot niya sa Divine Incarnation. Oo naman. Bagay lahat sa kanya. Kahit sa ako pa siguro isuot niya babagay ko rin. O ay ka. So, nakuhanin mo ng video. Oh, kanina pala pa-set up ang camera ko. Perfect. Tapos na ako, Isay. Tara na? Yes, Migs. Paano? Hatid mo ba ulit kami? Oo naman. Habang naglalakad kami palabas ng boutique, hindi ko maiwasang balikan ang mga sinabi ni Ate Faye. Ang tahimik, palabaan, at misteryosang si Luisa. Ang babaeng hinahangaan ng lahat. Isa rin palang babaeng may dalang bigat na hindi basta-basta kayang buhatin. Nang sumunod na araw, maaga pa lang ay gising na ako. Excited. Pero may halo ka ba? Matapos maghanda ng sarili at ayusin ang mga gamit para sa unang interview, agad akong dumungo sa sasakyan at bumiyahe papunta sa bahay ni Luisa. Morning, Luisa. Ready ka na? Paaga ka? Ipangako na kapag kape. Dali ka. Don't worry. Hindi naman to a formal interview. More like get to know you lang. Akong okay lang din. Counting tour sa bahay mo. Para makita rin ng fans kung paano mamuhay ang idol nila. Uy, Mig! Sabi ko na nga ba maaga play. Anyway, sure tayo ha? Hindi naman kailangan mo involve ang ibang personal na bagay, di ba? Of course, boundaries respected. Chill lang po. Kung saan lang comfortable si Luisa, yun lang ang ipapakita natin. Good. Ayoko rin naman masyadong naidalabos sa publiko mga personal kong ginagawa sa buhay. Noted. So ganito, we'll start tayo sa living area. Simpleng intro lang, then maybe pakita natin yung workspace mo or kung saan ka usually nagre-relax. Gusto ko kasi may pakita yung balance sa pagiging beauty queen mo at yung pagiging normal na tapo. Agree ako dyan. Pwede rin tayo mag-insert ng quick questions habang iniikot natin ang house. Yung pang icebreaker lang like, anong unang ginagawa mo pagkagising or coffee or tea? Pwede. Pero skip natin ang 7th floor. Di pa siya ready for guests? Dito muna tayo sa baba. Living room, kitchen, and garden kung gusto niya. Noted. At 3, okay na ako sa layout na to. Maganda yung natural light sa sala. Pwede tayo mag-shoot dyan ng mga candid shots habang nagkikwentuhan. Tapos, after noon, Migs, baka pwedeng quick Q&A sa garden. May table doon na magandang background. Mahagay sa bundokyo. Oh, sure. Pero, give me 10 minutes. Ayusin ko na muna sarili ko. Saglit na ako. Sige, take your time. Kami ni Isay mag-ayos muna ng camera. Isay, patanong ko lang. Nabanggit kasi sa akin ni Ate Faye. Kamamatay lang ng lolo ni Luisa. Oo. Actually, isang buwan pa lang nakalipas. Pero please huwag mo nilang babanggitin. Alam mo naman si Luisa. Ayaw na ayaw niyang nauungkat pa yun. Oo naman, walang problema, salamat. Pero, may ideya ba kayo kung ano talagang nangyari? Wala pang na eh.
Pero yung mga authorities dito, hanggang ngayon wala pa ring linaw. Kung biktima rin pala yung lolo ni Luisa, bakit siya pa rin na pinabibindiran ng pulis na si Troy? Ganito kasi yan. Si Troy, kaklase namin yung college, at naging sila ni Luisa. Pero bigla nilang nakipag-iwalay si Luisa. Walang pasabi, walang brochure. Umalis siya ng bayan. Pagbalik niya, kasama niya na yung lolo niya. Okay, pagkatapos, iba na si Luisa nang bumalik. Parang mas malakas siya physically. Yung tipong biglang naging flexible, alert, parang may kakaibang sigla. Hindi ko rin may paniwanag eh. Pero ramdam kong, so along ko na kay Troy kasi nung gabing namatay si Lolo. Si Troy doon mismo nakakita sa kanilang dalawa. Nagkaaway sa likod ng bahay. Nagkahaway, oo. As in, parang may laban ang nangyayari. Sinasaktan nilang isa't isa. Pero di rin namin alam kung totoo bang nag-aaway o baka nagsasanay na. So hindi malinaw kung training o talagang conflict yun na eh. At sa totoo lang, yun ang palabi kong hindi mo na inalam ni Troy. Ang alam lang niya, pagkatapos ng gabing yun, patay ni si Lolo. At mula nun, si Luis na kaagad ang itinuturo niya. So ibig sabihin, yung sinasabi ni Luisa na bangkay sa likod ng bahay, lolo niya yun po. Kaya sabi ko sa iyo, kung ayaw mo mapalayo sa kanya, huwag mo nang babanggitin ito sa harap niya ha. Oo naman. Naiintindihan ko. Pwede na po. Perfect timing. Tara na, Luisa. Paglabas niya, muling bumalik ang composure niya. Ang tikas, ang ngiti, ang presensyang parang walang bahid ng lungkot. Pero no alam ko na ang kwento sa likod ng kanyang mga ngiti, ang masasabi ko lang, mas gusto ko pa siyang makilala. Okay, simulan muna natin sa pinaka-basic. Sa sana, natural light pa naman. Hindi ko na kailangang setup ng lighting. Sakto sa vibe na gusto natin. Roll, elegant, hindi pilit. O diba, sabi ko sa iyo, Luisa, chinda. Wala itong mga ilaw-ilaw na parang press con. That's good. Mas gusto ko yung totoo zang. Wala masyado arte. Nagumpisa na ang shoot namin at naging maayos naman ang takbo. Hindi ako nahirapan sa pagkuha ng mga larawan dahil parang sanay na si Luisa. Natural siyang kumilo sa harap ng lente, marunong makinig at sumunod. Kaya naman na matapos ang session, proud na proud ko ipinakita sa kanya ang mga huha ko. At sa wakas, kahit sandali lang, nakita ko rin ang ngiti niyang hindi pilit. Nice shot, Migs. Ang tagal ko na hindi nakikita yung ngiti ni Luisa sa ganitong shoot. Natural, hindi pilit. Ako pa ba? At yabang naman. I got this, Luisa. Silipin mo muna yung mahuan ni Migs ang gaganda. Parang pang magazine spread. Habang papalapit si Isay sa gate, si Luisa naman ay dahan-dahang lumapit sa gilid ko. Tahimik siya, pero ramdam kong presensya niyang may kakaibang epekto sa akin. Parang may bahagyang kuryente sa balat. Lalo na nang sumilip siya sa screen ng camera. Kasabay ng init ng kanyang pagilapit, sumingaw sa hangin ang amoy ng body spray nito. Manayad pero tumago sa ilong at diretsyo sa utak. Sa pagkakataong yon, hindi ko alam ko anong mas nakakabahala, yung lapit niya o yung reaksyon ng katawan ko. Officer Troy? Anong ginagawa mo dito, Officer Tron? Tama ba didig ko? Sana nga mali. Halika na. Mukhang gigisayin ka na naman ng tao yan, Bings. Maganda ka na. Ha? Bakit naman? Alam mo nangyayari? Ano ginagawa mo rito, Troy? Next time pwede ba magpaalam ko muna bago ka basta sumudpot? Relax. Idira ba ikaw sa Javo? At sino? Chef.
Migs, tama ba? Yes. May problema ba? May gusto lang akong linawin. Lumabas kasi sa CCTV footage kagabi. Nasa harap ko ng Bakatiglote, yung lugar mismo kung saan natagpuan ang bakay. Sa kasamang palad, sa kalsada lang nakatutok ang kamera. Kaya hindi namin nakita ng buo kung ano ang ginawa mo nang bumaba ka sa sakyan. Pero maridam, nagsinungaling ka ng tanwi kita kahapon. Teka, anong kinalaman ni Mix Stunted ang gusto kong malaman? Anong ginagawa mo ron? Sir, ihing-ihi lang ako kagabi. Huminto ako sa danet pero wala ko napansin. Umalis din ako agad. Kailan ba? Bakit parang nagmamadali kang bumalik sa kotse mo? Alis mo kitarapa ka, Pay. Fine. May nakita ko dun kagabi. Pero hindi yung bangkay. Anong nakita mo? May simita lang sa akin. Pinalis ako. Pero hindi ko siya masyadong namukhaan. Nakatago sa dilim. Tapos nakawit pa. Yung boses, naalala mo ba kung paano siya magsalita? Hindi ko rin masyadong matandaan. Medyo mahina magsalita. At sa totoo lang, hindi ko naman iniisip na medyo kaiba. Kaya siguro nawala ng focus sa boses niya. May kahitan ka ba natatandaan na pwedeng makatulong? Hi, galaw, aksen, o walay. Gabi na rin nun. Kaya naisip ko mo dalang ding bangkitin kasi para mapaiya pa ako. Wala naman akong konkreto maibigay. Kung tapos ka na, pwede bang umalis ka na, Troy? Nakakabala ka na sa trabaho namin. Bantayin mong sarili mo, Bix. Magandang lugar na to, pero tandaan mo, hindi lahat ng tahimik ay ligtas. At hindi lahat ng magaganda ay walang banit na itinatago. Lalo na, kung napapalagiran ka na baratang delikado. Excuse me? Aba, may gana pong mabalta Loko talaga yun? Ay nako, yung si Troy, laki nilang pingyan. Sorry ha, Migs, wala yun. Huwag mo siya intindihin. Naghahanap lang talagang lalaki na mapagbubunto na ng sisi. Oof, sino na naman to? To ay saya po. Kanina pa ba kayo naghihintay? Pasensya na't mapagalan ako. Nagatid rin kasi ako ng pananghalian kina Ben at sa mga trabahador niya. Nako, okay lang po yun. Pasok po kayo. Nga pala, Aling Hiday. Eto po si Migs, videographer ni Luisa. Dito rin po siya manananghilian. Abay, sakto. Marami ko inihandang pagkain ngayon. Tingnan mo nga naman, parang sinadya ng tadhana. May bisita para tayo. Kumusta ka, iho? Ako si Piday, taga-duto rito at parang nanay-nanayan na rin ang karamihan dito sa bahay ni Luisa. Magandang tanghali po rin, Tiday. Ang baho po rin dala nyo. Hindi pa naman nabubuksan na amoy ko na. Ay naku, wag kang masyadong mambola. Baka mapasobrang kanin mo. Pero sige, kumain ka lang mamaya, masarap yan. Salamat po. Aring Piday, sumabay na po kayo sa amin sa panahalian, bunhain na po ako. Ay naku anak, wag na. Kumain na ako bago pa ako umalis. Alam kong mapapagod ako ng gusto, kayo na lang. Aalis na rin ako. Kailangan ko kasing puntahan si Fe. Bakit po rin Tiday? May problema po kayo ako anak. Dun sa tabing ilog may natagpong bangkay. Walang ulot lamang yun. Ay Diyos ko, si Carding daw yun. Base sa wallet na nakita sa bulsa. Si Kuya Carding po, yung mananahin na katulog ni Ate Fe, yun nga. Kaya pupuntahan ko si Fe. Alam pong labi siya nag-iinatpis na yun. Ganun ho ba? Ihatid na po kaya namin kayo. Oo na po. Nasa labas na po sa sasakyan ko. Huwag na pala anak, may tricycle na ako. O sa totoo lang, inihintay na ako ng sa labas. Ang sabi ko kasi idadaan ko lang ito. Sige po. Mag-iingat po kayo. Sige mga anak, kayo rin. Mauna na ako. Natapos ang tanghalian na iyon na parang mabigat ang takbo ng oras. Pero nang marating namin ang barangay para sa pasarela, doon na nagsimulang maging magulo ang lahat. Pagsapit ng gabi noong araw na iyon, tandang-tanda ko pa kung paanong biglang nagbago ang kalmado at composed na itsura ni Luisa. Para bang may ko anong gumugulo sa loob niya. May problema ba, Luisa? Parang hindi ka mapakani. Isay, pwede na ba ako umalis? Medyo sa mapakiramdam ko eh.
Pero hindi po tapos ang pasarela. Rarampa ka pa mamaya. I know. I'm sorry, pero kailangan ko na talaga umalis. Gusto mo ba iatid na lang kita papalik? Hindi na. Sanay naman ako mag-isa. Ano nangyari doon? Hindi ko alam eh. Basta may mga gabi talagang hindi siya mapakali. Hindi ko alam kung bakit. Pero palaging sa gabi siya nagkakading yan. Tahimik akong nakatingin sa papalayong si Luisa. Ang lakad niya, mabinis. Para bang may kailangan siyang habulin. O takasan. At doon, bigla ko naalala ang nakita ko noong unang gabi ko sa baryo. Ang misteryosong boses. Ang taong nakatakip ang mukha sa gilid ng gubat. Ang malamig na boses na pumigil sa akin sa pagpasok sa masukal na bahagi ng kagubatan. Isay, susundog ka muna si Luisa. Nag-aalala ako. O ako ang mangyari sa kanya. Sige, basta Miksa. Huwag mo siyang pipilitin kung ayaw pa niyong bumalik. Oo naman. Mabilis akong naglahad papalabas ng Coral Koi kung saan ginaganap ang pasarela. Hindi ko alam kung ano pa talaga ang pinupuntahan ko. Pero isang bagay ang sigurado. Delikado ang lugar na yon, lalo na sa gabi. Hindi pa man ako gaano nakakalayo na tanaw ko na si Luisa. Mabilis ang lakad niya, halos hindi luminingon. Pero ang ikinagulat ko, hindi siya tumatahak sa kalsada pabalik ng bahay. Sa halip, lumiko siya sa madamong daan sa gilid ng barangay, papunta sa gubat. Luisa, saan ka ba talaga pupunta? Palayo ng palayo ang lakad namin. Mabagal ako. Hinitiyak kong hindi nga ako maririnig. Pero habang patuloy ko siyang sinusundan, bigla siyang huminto. Inikot ang paningin sa paligid. Natago ako sa likod ng isang malaking puno at pasimpleng sinulyapan si Luisa. Nakatayo lang siya sa gitna ng gubat. Nakatingin lang siya sa langit. At pagkatapos, dahan-dahang ininabas ang isang matalin na bagay mula sa ilalim ng kanyang gown. What the? Ano yan? Kutsilyo? Napatras ako ng bahagya, pero bago pa ako makalayo, nagsalita siya. Kanina mo pa ako sinusundan. Lumabas ka na. Shit. Nakita niya pa ako. Kanina pa kita nararamdaman. Sinabing lumabas ka. Lumi? Teka. Sandali na. Shit. Sino yun? Isang matandang lalaking hindi pamilyar ang biglang lumitaw mula sa dilim. Lukot ang mukha. Galit ang titig. At ang tingin niya kay Luisa, parang handang pumatay. Kanina pa kita nararamdaman. Anong ginagawa mo sa plaza? Sino ba tumutandang to? Kilala niyo ba to? Sige, lumapit ka pa. Para maibon ko sa lalamunan mo tong hawak kong patalim. Kamera. Shit. Kailangan ko tumakuha ng... Biglang sumugod ang matandang lalaki, pero sa isang iglap, sumalubong din si Luisa. Walang pagdadalawang isip. Ang una niyang saksak ay agad na dumiretso sa leeg. Aaron may alam siyang punto ng katawan na agad nagpapahina. Pagkatapos ay sinundan niya agad ng isa pa sa tagiliran. Tapos isa sa dibdib. Tatlong sunod-sunod na saksa, walang pag-atubili. Parang hindi siya tao. Hindi pa siya tumigil. Lumuhod si Luisa sa katawan, sinapo ang buhok ng matanda, saka muling itinaas ang kutsilyo. Hindi para saksakin, kundi para putulin ang leeg nito. Luisa? Ano ginagawa mo? Mix, ano ginagawa mo dito? Ano ginawa mo doon sa lalaki? Bakit mo siya pinatay? Mix, sandali. Makinig ka muna. Luisa,
ikaw po yung taong nakausap ko sa Bahanding Lote. Sabihin mo sa akin, ikaw ba tumapatay sa mga biktima dito? Mix, maling iniisip mo. Makinig ka muna. Magpapaliwanag ako. Huli ka na, Luisa. Nakakuha ng camera kung ginagawa mo. Wala ka lang takas. Sadali lang. Migs, huwag ka lilingon. Lumabi ka sa akin. Para ano? Para patayin mo rin ako. Migs, mali ka na sabi. Makinig ka muna. Basta't umalis ka dyan. Halika dito. Ikaw ang maglalapit sa akin. Bigla akong nadulas. Sa kakaurong ko palayo kay Luisa, hindi ko napansin na nasa gilid na pala ko ng isang maliit na bangin. Pagbagsak ko, tumama ang likod ko sa matigas na lupa at napahiyaw ako sa sakit. Habang tinipili kong bumangon, napalingon ako sa kaliwa nang marinig ko ang mabibigat na hakbang. Papalapi. Nang tumama ang liwanag ng buwan sa mukha niya, namilog ang mga mata ko. Kuya Ben, tulungan mo ko. Si Luisa, siya pumapatay dito. Tulungan mo ko. Papatayin niya ako. Pero hindi siya kumibo. Ang mukha niya punong-puno ng galit. Para bang hindi na siyang Kuya Ben na kilala ko. Ibang niya lang na nasa harap ko, batay sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Sinundan kong direksyon ang tingin niya at doon ko lang napansin ang hiwa sa binti ko. Sugat mula sa pagkakabagsa. Agad ko itong tinakpan ng kamay, pero bago pa ako makakilos, bigla siyang pumalon sa ibabaw ko, parang hayop na gutom na gutom. Kuya Ben? Ano ginagawa mo? Kuya Ben? Halos manginig ako sa takot, pero bago pa siya tuluyang makalapit, isang anino ang biglang sumulpot mula sa likuran niya at malakas siyang hinila palayo sa akin. Tumakbo ka na, Mix. Shit! Yung camera ko. Nasana, isa na ba ang walis ka na mayuna? Pero takbo. Inisman ako, tinigilan ko ang paghahanap sa camera. Paika-ika akong naglakad palayo. Pilit nilalabanan ang kirot sa katawan. Hindi ko na rin tinangkang lumingon kahit naririnig ko ang matitinding palitan ng atake sa likod ko. Pero, nang malapit na akong makalabas ng gubat, bigla akong hinila pabalik ng parang mabangis na hayop na si Kuya Ben. Dito si Luisa. Malalim ang hininga habang mabilis na tumatakbo papunta sa akin. Pero huli na, malakas akong ibinalibag ni Kuya Ben na agad ikinadinim ng paningin ko. Mix! Kinabukasan nagising ako sa tilaok ng manok at mahinang bulungan mula sa labas ng silid. Mabigat pa rin ang katawan ko at ramdam ko ang kirot ng pagkabagsak ko. Lalo na sa sugat sa aking binti na maayos nang naibenda. Kuminga ako ng malalim. Iniis ko ang sakit para makabangon at makatayo. Luisa, pwede ba tayo mag-usap? Mix? Gising ka na? Kumustang pakiramdam mo? Okay na ako. Si Luisa gusto kong makausap. Sige. Fine. Iwan ko muna kayo. Pero sana naman, magawa yung sabihin sa akin kung ang nangyari. Gusto mo nang malaman kung sino ka talaga, Luisa. Ako pa rin to, Minx. Ang hinahanga ang beauty queen. Pero hindi lang doon natatapos ang trabaho ko. Ako ang baday ng lugar na to. At kung kailangan kong pumatay para protektahan mo inosente, gagawin ko. Anong klaseng katwiran yun, Luisa? That's a crime. You just killed a man. At si Kuya Ben, alam ginawa mo sa kanya? Pinatay mo rin ba siya? Migs, hindi mo ba naaalala? Inatake ka niya. Muntik ka na mapahamak kagabi. Hindi mo ba naramdaman kung gaano siya kalakas? At kung paanong hindi siya karaniwang tao? Hindi ko alam. Aralan ko lang. Sinaksakming malaking yun na wala kang kahit katiting na pag-aaral lang kasi hindi siya tao, Migs. Hindi sila katulad natin. At kung hindi ko siya pinigilan, baka isa ka na lang sa listahan ng mga biktimang pinupulot dito na wala ng pulo. Ano pong sinasabi mo? Ikaw nga yung gumagawa nun eh. Migs, hindi. May mga nilalang dito na matagal nang gumagara sa lugar na to. Hindi mo sila makakilala ka dahil parang ordinaryong tao sila. Gaya ni Kuya Ben,
Trust me, Mix. Kung ibang paraan, hindi ko gagawin to. Pero kailangan nila mamatay. Para wala na sila mapiktima pa. Ginagawa ko lang kung ano ginawa nila sa mga inosente. Gusto ko lang maranasan nila ang sakit na binibigay nila sa iba. Teka na, Luisa. Hindi kita maintindihan, Miss. Si Kuya Ben, pati yung lalaki nakita mo kagabi, hindi sila tao. Aswang sila. They eat human heads. Kasama ang laman loob. Ako, pinapatay ko sila mga aswang. At dinagawa ko lang kung anong nararapat sa kanila. Aswang ko. Paniwala ka sa akin, Mix. Totoong sinasabi ko. Pero, bakit ikaw? Bakit ikaw ang gumagawa ng lahat ng to? Bakit hindi ka humingi ng tulong sa mga pulis dahil hindi nila naiintindihan? Walang maniniwala sa akin, Mix. Subukan mo sabihin sa mga tao na may aswang pa rin ngayon, tatawanan ka lang. At kung mariwala man sila, makakapanghabulin nila. Ako ang huhulihin, hindi yung mga halimaw na tinatagong sarili sa balat ng tao. Hindi ko na alam, Luisa. Kahit ho, hindi ko na rin alam kung paniniwalaan ba kita o hindi. Mix, please. Noong gabi nasa Bahante Note ka, ako ngayon. Pinaalis kita kasi alam kung doon tumadaan yung isa sa maswan. Kung masama akong tao at gusto ko lang pumatay, di ba dapat sinakpan na kita noon pa lang? Luisa, buksan mo ang bito. May warrant ako. Luisa Santilla, inaaresto ka namin sa kasong pagpatay kay Berto Capumpon at mapapatunayan ang mga ebidensyang nakalap. Maaari buriyakuin ang iba pang pagpatay na nangyari sa bayan ito. Teka, may ebidensya ba kayo? May nakuha kaming footage malapit sa Cranshin. At mukhang may testigo na rin. Hindi ba, Mitch? Luisa, sorry. Hindi ko alam na ganito mangyayari. Bigla na siyang dumating. Akala ko hihingilan siya ng statement. It's okay, Isay. Sandali lang. Hindi niyo pa alam ang buong kwento. Megs, alam mo na ba siguro ang tinutukoy kong footage ay galing sa kamera mo mismo? Mas mabuti sumama ka na rin sa presinto. Teka lang, Troy. Baka pwede huwag niyo po rin siyang pasasa. Isay, alam mong prosedure to. May warrant kami. At alam mong hindi pwedeng basta-basta. Alam ko. Pero sana maintindihan mo rin. Habang hindi pa tapos ang investigasyon at habang wala pang final na desisyon ng korte, wala kayong karapating tratuhin siya na parang kriminal sa harap ng publiko. Isa'y okay lang. Hindi, Luisa. Hindi ito okay. Troy, hindi mo pa naisip? Kung sakaling mali kayo sa hinailaan niyo, kung sakaling iba talagang pumatay sa mga biktima, anong mangyayari sa dignidad ni Luisa, sa karir niya, sa buong bayan na umaasa sa kanya? Isa'y gaya ng sabi ko, may sapat na ebidensya kami. Di kami pwedeng basta-basta magbulag-bulagan at hindi niyo rin pwedeng bastusin ang proseso. May abogado si Luisa. Haharapin niya kayo. Kung umabot man ito sa media at tagamari kayo sa panghusga, hindi lang ikaw, Troy, kundi buong presintong mapapahiya. You know I'm right. Sir, kung palagay niyo na witness ako, willing naman akong tumulaw. Pero yun ay kung pareho na ang hapon natin. Ang katotohanan. Pero kung ang gusto mo lang ay idiin si Luisa at sirain ang pangalan niya. Sorry, pero kasuhan mo na lang ako ng obstruction of justice. Wala akong pakialam. Wala akong mapapala sa akin. I mean, fine. Walang bosas. Pero sasama siya ng Marios. Ako isa. Wag na wag mong tatahasan ito. Naiintindihan ko. Salamat. Migs, prisamahan mo siya. Tatawagin ko na buwadin niya. Au bahala. Habang sinusundan ko sila palabas ng bahay, tahimik ang paligid. Walang ingay. Kahit ang mga tilaok ng manok at ibon ay parang natiginan. At sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung si Luisa nga ba ay isang kriminal o isang bayani na napilitang maging halimaw para labanan ang mga tunay na halimaw sa bayan yon. Lumipas ang maghapon at sumailalim kami sa isang masusing interogasyon. Hindi ko na rin may tatanggi pa ang mga nakita ko dahil ako mismo ang nakakuha ng footage. Pero habang pinagmamasdan ko si Troy, may napapansin ako sa kanya. Para bang may binabasa siya sa mga kilos ko at mukhang may gumugulo rin sa isipan niya.
Sa huli pinauwi niya ako, habang si Luisa naman ay naiwan kasama ang abogadong pinadala ni Isay. Pagkarating ko sa bahay, umandar ang kilabot at takot sa buong katawan. Oh, Aling Tiday, magandang gabi po, magandang gabi rin iyo. Nga pala, dinalan kita ng mainit na tinola. Sabi ni Luisa, ako na munang bahala sa pagkain mo, anak. Kaya huwag ka na mag-abala magluto. Baka mabinat pang sugat mo. Mas mabuting mapahinga ka muna. Maraming salamat po. Ay naku, wala yun. Nga pala sabi ni Malpin, dadaalan ka raw niya bukas na umaga. Isasama ka sa pag-ayos ng venue sa plaza para sa event ni Luisa. Kasi ito ko si Ben, di nagpapakita mula pa kagabi. Si Kuya Benho. Bakit Aling Tide, ano po mangyari? Hindi rin namin alam iyo. Basta ang sabi, hindi raw umuwi kagabi si Ben. Ganun po ba? Siya, sige na, mauna na muna ako. Kumain ka na habang mainit pa yan. Opo, salamat po ulit. Napatigil ako. Nanginginig na isinarado ang pintuan at huminga ng malalim. Nang mabuong muli ang sarili, doon ko naisipang mag-setup ng camera sa iba't ibang pwesto ng kwarto ko. Tama, Mix. Kung totoo ang sinasabi ni Luisa, ibig sabihin, mapalitan ka rin bang Ben? Alam niyo, nakita mo siya kagabi. At hanggat wala pong balita na patay na siya, ibig sabihin, buhay pa siya. At naghihintay lang ng tamang oras. Sino yun? Tumayo ako at akmang agbubuksan ng pinto nang bigla itong bumukas. Anuk, kumusta, Mix? Kuya Ben? Akala mo ano, Mix? Akala mo patay na ako? Sandali lang. Huwag kayo nalapit. Alam kong nakita mo, Mix. Alam mo rin, sinabi na sa'yo ni Luisa kung anong klaseng nilalaman ko. Hindi ba't siya ang unang nagpakilala ng mga katulad namin sa'yo? Kung ganun, anong ginagawa niyo rito? Leena ba? Di para patayin ka. Pagkatapos mo, isusunod ko si Isay at lahat ng mahal ni Luisa para maramdaman niya kung gaano kasakit ang ginawa na sa akin. So, pumunasong kayo. Mukhang hindi ka pa rin naniniwala, iho. Pero hayaan mo. Basta mo tunayan ko sa'yo. Tayong kami mismo. Kumapapagong kitip ko sa sinabi niya. Parang nanigas ang buong katawan ko sa takot. Lalo na nang sumubot siya ng walang babala. Parang hayop na tumalan sa akin. Dahilan kaya tumila po ng paper bag na dinala ni Aling Tiday kanina. Pero agad din akong natigilan nang makita ko ang lumabas doon. Ang kutsilyo alam kong siyang kinamit ni Luisa sa pagpatay. Papatayin ko. Nataranta ako nang bigla akong hilahin ni Kuya Ben. Mabilis niya akong sinakmay sa balikan. Bumaon ng ngipin niya roon at halos mawalan ako ng ulirat habang walang kumpay siyang sumisip-sip ng dugo ko. Pero gamitan ng hihina kong katawan, itinataas kong kutsilyo at buong puwersang ibinaon sa likod niya. Saan ko na puwerta? Ano ba siya? Babalik-wala. Tumakbo palayo si Kuya Ben. Ako naman, pilit na tumayo kahit nanginginig at nanghihina. Agad kong kinuha ang kamerang itinago ko sa sulok. At kahit sumasakit ang katawan ko, nagmaneho ako papuntang presinto. Pagdating ko roon, saktong kakaunti lang ang naka-duty. Troy, kailangan ko si Officer Troy.
Mitch, what the hell? Ano nangyari sa'yo? Bilangin na makausap. But may ipapakita ko sa'yo, please. Arika. So, sila tayo mag-usap. Pumasok kami sa opisina niya at hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Binuksan ko agad ang camera at ipinakita sa kanya ang video. Babalikan ko ayo. Papatahin ko ay lo. Ano to? Ito ang nangyari, Troy. Hindi si Luis ang kalaban. Si Kuya Ben. Siya bumutake sa akin ngayon. At nung gabi nahuli ko si Luisa. Inatake niya rin ako doon. Kaya ako nabitiwan yung camera ko. At kung hindi dahil kay Luisa paapatay na ako ngayon. Pero, hindi yan pwede. Si Ben, matagal na siya sa bayang ito. Tingnan mo yung katawan niya sa video. Yung bilis, yung lakas, yung paraan ng pagkatake. Hindi yan normal. Sabihin mo sa akin, tao ba talaga yan? Troy, si Luisa lang ang may kakayahan para pigilan sila. Kung hindi mo siya palalayain, sino paglalaban sa mga kagaya ni Ben? Hindi ko alam kung paniniwalaan ko to pero ramdam mo malinis ang intensyon ni Luisa, hindi ba? Troy, ganyan din ako noong una kong nalaman. Hindi ko alam kung paano maniniwala pero totoo to. At yung babaeng kinulong mo ngayon, isa siyang berdugo na maswang. Pero, please, kailangan, Mix, ano nangyayari sa'yo? Sandali. Tatawag ako ng medics. Si Luisa. Alam niya ang gagawin. Shit, please. Sige, sandali na siya lang. Diyan ka lang, Mix. Diyan ka lang. Nawala si Troy ng ilang saglit. Ngunit pagbalik nito, ay kasama na si Luisa at Isay na parehong nagulat nang makita kong nakahandusay sa sahig. Mix, kujis ko, ano nangyari sa iyo? Nagmamadaling lumapit si Luisa. Sa isang tingin niya lang sa akin, arang alam na niya ang ginagawa. Lumuhod siya, marahan akong hinawakan sa mukha, at saka kinalas ang botones ng polo ko. Delikado ito. Nalalaso na siya. Paano natin siya matutulungan? Kailangan ko siyang dalhin sa bahay. May mga gamit ako doon para sa ganitong sitwasyon. Okay? Sige. Ililipat ko ang sakyan sa likod. Ako na magmamatay. Kapag nag-migs, please. Hindi ko hayaang mamatay ka. Inilagay ako sa balikat ni Troy at dumaan kami sa likod para hindi makita ng ibang mga pulis. Nang makalabas, agad taning sumakay sa sasakyan ni Troy at nagmaneho papunta sa bahay ni Luisa. Pagdating, walang sinayang na oras si Luisa. Pagkabukas ng pinto, agad niya itinuro kay Troy kung saan ako ihihiga. Pagkatapos ay inilabas niya ang mga gamit niya mula sa ikalawang palapag. May mga tuyong halaman, bote ng kakaibang langis, tuyong dahon, at kakaibang mga ugat sa garapon. Sa sobrang dami ng dinala ni Luisa ay pumulong na si Isay. Para siyang isang healer na nagtatago sa anyo ng beauty queen. Luisa, anong klase mo ang gamit ito? Mga halamang kontra laso na. At hindi basta-bastang laso na nasa katawan mix. Galing to sa isang asmon. Maya-maya lang ramdam kong init sa dibdib ko. Arang may apoy na gumapang papasok sa katawan ko. Sinusunog ang lamig na kanina pa, unti-unting pumapatay sa akin. At pagkatapos, dahan-dahan, arang gumaan ang dibdib ko hanggang sa tuluyan akong makahinga ng maliwat. Luisa, nandito na ako. Pigtas ka na. Thank you, sir. Pinipila mo kaya rin titay. Pero, buhay pa si Kuya Bish. Huwag mo na muna isipin yon. Ang importante gumaling ka. Luisa,
Si Kuya Ben yata ito nakikita ko nakatayo ay sa labas ng bahay. Aram, teka, ora ba hindi namamatay ang aswan sa bala ng baril, Troy? Ang kutsilong ginagamit ko sa pagpatay sa kanila, minana ko pa sa lolo ko. Gawang talimito para sa iisang layunin, pumatay ng aswan. Kaya lagi ko sinasabi sa iyo, Troy, sana inalam mo muna kung bakit sila namamatay. Dahil ang aswan na pumapatay ng tao, iniiwan ang mga biktima nila walang ulo at walang laman loob. Ako, pinapatay ko lang sila sa parang nararapat. Sinaksak sa puso, pinugutan ang ulo. Pero hindi ako hayop, Troy. Hindi ko kailanman kinukuha ang laman loob nila. Kung sana naging mas mapagmatsyag ka lamang, makikita mong kaibahan, hindi ka yun ang tamang oras para mo tsisiyan pa. Tama si Mix. At kung totoo man yung sinasabi mo, Luisa, mas mabuting agapan na natin to bago pa may madamay ulit. Kuya Ben, hindi Ben si Kuya Ben. Hindi siya tao, Luisa. Siya wala. At sama-sama ba ka naman sa'yo? Papatayin ko ka ng lahat. Papatayin ko lahat ang mahal mo ka at nagwapos ang tattoo. Huwag kang daganap. Sabi ko huwag kang lalapit. Akin mo, dugo na Luisa. Nilipuwela ba kasama ko? Tatuluan na. Kayo naman ang isusunod ko. Bakit mo po ikatama yung mga inosente, Ben? Inosente ba ito na yan? Siya na ang sumira sa lahat. At ikaw ang pumatay sa mga sanahin ko. Dahil yun ang nalalapat sa inyo. Papatayin kita. Sumukot si Kuya Ben. Si Luisa ay mabilis na hinanda ang sarili. Hawak ang kutsilyo niya. Ako naman ay hinila ni Isay papalayo habang si Troy naman ay sunod-sunod na pinaputok ang kanyang baril. Walang Lisa, Luisa. Gupit mo na, Luisa. May matatapos ng lahi mo, Ben. Sunod-sunod ang naging galaw ni Luisa. Mabilis, walang alindangan. Tumama ang unang saksak sa tagiliran ni Kuya Ben. Kasunod ang isa pa sa balikan at isa pa sa leeg. Umuumol sa sakit ang halima. Ang boses ay pila mula sa kailaliman. Malagkit na bubulo. Parang halahat ng patay na nabuhay muli. Sa bawat tama ng kutsilyo, parang may sumisirit na singaw ng itim na hangin mula sa kanyang katawan. Bumagsak sa sahigang katawan ni Kuya Ben. Sa pagbagsak niyan yun, alabang may huling hiningang kumalas mula sa paligid, nag-iwan ng malamig na hangin sa balat naming lahat. Patay na siya. Oo, patay na siya. Sabihin yung paragiplaratan to. Sana ba? Dumating ang mga pulis kalaunan. Nag-imbestiga sila sa nangyari. Nang tanungin na kami tungkol sa mga naganap, nagulat na lang ako nang si Troy mismo ang sumagot. Si Kuya Ben ang pumatay dito. At kung kasalanan na pinalaya ko si Luisa nang wala sa tamang proseso, handa akong harapin ang parusa po. Ako rin po. Handa akong managot sa nangyari. Lalo na sa pagpasnan ko kay Kuya Ben. Pero Luisa, ipinagtanggol mo lang naman kami. Hindi mo kasalanan yun. Tama si Isay, Luisa. Hindi ko dapat managot dito. Ililigtas mo lang kami lahat kay Kuya Ben. Kahit na may batas pa rin siyang dalabag. Sa pagkakataon ito ang dapat natin gawin. Naiintindihan ko. Isay, Nix, ayos na ako. Salamat sa pag-aanan ninyo. Malungkot man isipin na kailangan niyang mahulaw, pero wala rin naman ako magagawa pa. Sa huli, hindi ko na ipinagpatuloy ang aking dokumentaryo. Nagpaalam ako sa kanila at agad umuwi ng Maynila para
kahit papaano ay makalimot sa lahat. At si Isay, sumama siya sa akin. Dahil alam kong kung mahirap ito sa akin, mas mahirap ito sa kanya. Dahil matalik niyang kaibigan, si Luisa. Dito na po natatapos ang aking kwento, Miss Anne, at ang masasabi ko lang, sino nga bang mag-aakala na may isang beauty queen na daya ni Luisa, isa pa ring berdugo na mga aswang sa gabi? Pero napapasalamat pa rin ako dahil may isang gaya niya. Isang taong handa gumawa ng madilim na hakbang para sa liwanag ng iba. Ngayon po matagal na kami hindi nagkakausap. Pero habang tinutulungan ko si Isay sa paghahanda ng aming wedding invitation, bumalik sa akin ang lahat naman nangyari nang mabasa ko ang pangalan ni Luisa sa isa sa mga imbitasyon. Kumusta na kaya siya? Nakakulong pa rin kaya siya? Berdugo pa rin kaya siya ng mga aswang? O namumuhay na siya ng normal ngayon? Pero kung sakaling ginagawa niya pa rin yun sa gabi, sana wala nang maging hadlang. Sana maintindihan din ng iba na para sa kapakanan ng nakararami ang ginagawa ni Luisa. Kaya naman lahat ng video na naipon ko, nakatago at nakasave pa rin sa akin. Para kung sakaling malagay muli si Luisa sa alananin at pagbintangan na siya ang pumapatay sa mga insente, ilalabas ko ang mga iwan para protektahan siya. Kung mapili man po ang kwento kong ito, gusto ko sana kayong tanungin. Kayo po, kung isang araw malaman nyo na ang taong hinahangaan nyo ay isa palang berdugo ng mga aswang, matatanggap nyo ba? Pakilagay na lamang ang mga sagot nyo sa comment section. Magbabasa po ako ng mga ito. Maraming salamat po sa pakikinig.